Bahagi ng pagbabalik eskwela ay ang katiyakan na ligtas ang mga estudyante sa kanilang pagpasok at pag-uwi mula sa mga paaralan. Ilan sa pagsisiguro nito ay ang pagpapatupad ng speed limit sa paligid ng paaralan upang maiwasan ang aksidente, lalo na para sa mga eskwela na katapat lamang ang mga kalsada. Kung gaano dapat kabilis magpatakbo sa mga school zone, alamin sa report ni Rose Babiera. Sa bansa, maraming paaralan ang nakapwesto sa tapat ng mga kalsada kung saan kasabay ng pagmamaneho ng mga ito ay nariyan naman ang mga estudyanteng papasok o hindi naman ay pauwi na. Kaya naman mahalagang tandaan ng mga motorista na magdahan-dahan lamang sa pagmamaneho upang maiwasan ang mga aksidente na maaari pang kasangkutan ng mga batang mag-aaral. Sa katunayan, sa bansa ay pinatutupad ang school zone speed limit kung saan nagtatakda lamang ng tamang bilis para sa mga sasakyan na napapadaan sa mga paaralan. Ayon sa Republic Act No. 4136 o Land Transportation Code, itinuturing na crowded street ang school zones kaya dapat nasa 20 kilometers per hour lamang ang takbo ng mga ito. Layunin nito na maprotektahan ang mga estudyante at magkaroon ng sapat na reaction time ang driver kapag may biglang sumalubong sa kalsada o makita ng maayos ang mga driver ng mga dumadaang estudyante. Nakasaad naman sa Section 56 na ang maaaring lumabag dito ay maaari lamang maharap sa multang hindi lalagpas sa 100 piso. Samantala, maaari namang itong maituring na overspeeding ayon naman sa Land Transportation Office o LTO, kung saan ay maaaring maharap ang lumabag sa 2,000 multa sa first offense, 3,000 sa second offense at suspensyon ng lisensya ng 3 buwan o higit pa. 10,000 piso naman para sa third offense na may minimum suspension ng lisensya na 6 na buwan, habang mahahantong na sa pag-revoke ng lisensya ang lalagpas pa sa ikatlong offense. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!